Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo. Mga kapatid, ngayong linggong ito, ipinapaalala sa atin ng Panginoon, lalong-lalo na sa mga napapagod, napapagal sa buhay. Lumapit kayo sa akin at kayo bibigyan ko ng pahinga. Sa mga pagkakataong hinanap natin ng pahingang ito, hindi sa Diyos, kundi sa mga makamundong bagay. Humingi tayo sa Kanya ng awa at ng Kanyang kapatawaran. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Doon lang ako sa harap. Grazie. Grazie. Sa Diyos.
Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ayon kay Zacarias, darating ang prinsipe ng kapayapaan sa Jerusalem. Matutupad ito sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem bilang isang mapagpakumbabang hari. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Siyon, magala ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas. O Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na. Mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagpakumbaba siya at nakasakay sa isang isirong aso. Ipapaalis niya at mga kabayo sa Ephraim. Gayon din ang mga kabayo ng pandigma sa Jerusalem. Babalikin niya ang mga panugla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya ay dagat ng kabilang. Mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, pagkakin hari, pagpurihin kitang langit.
Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inalis niya sa pagkapumilit. Diyos ko, ang tanging hari, purihin pinanalangin. Diyos ko, ang tanging hari, purihin pinanalangin. Pinalaya tayo ni Jesus mula sa kasalanan. At taglay natin ngayon ang kanyang Espiritu na ating lakas para lumaban sa tukso at mabuhay tayo sa diwa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya ay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling buhay kay Yesu Kristo, Diyos din iyan ang magbibigay sa inyo ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alitin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa Diyos Ama, pagkat inihayag niya, hari siya ng mga ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak at iyong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagalang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko.
Pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamato at magaan ang pasanin ang bibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Buhay na buhay pa ba ang members ng Galilee Tabernacle Charismatic Community? Buhay buhay. Buhay na buhay. Magandang hapon, kahit na mainit, kahit na tayo naglalagit, tayo pa rin din nagpunta dito sa simbahan. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Salamat sa pagpunta at siyempre, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat. It is God who inspired us to be here in this 14th Sunday in Ordinary Time. May dalawang bagay na sa tingin ko ay hindi mawawala sa mga bulsa o sa mga bag ng mga Pilipino sa mga panahon ito. Ano yung mga yun? Una, Tubig. cellphone. Hindi aalis ang isang Pilipino ng bahay nang walang dalang cellphone. Tama? Pag nakalabas na at na-realize walang cellphone, babalik yan. Kahit na mamasahe pa ako, ang mahalaga, may cellphone akong dala. Tama? At yung cellphone na yan, pandalas ang tutut nyo dyan. Buong maghapon, kahit nasa trabaho kayo. Di ba? Kahit nasa trabaho kayo, meron kayong Bluetooth na headset. Kung makakapagsalita na ang cellphone, magsasalita yan at sasabihin sa inyo, pagod na ako. Hindi ka ba napapagod? Kanina ka pa. Hindi ka ba nagpapahinga? Yun ang una, cellphone. Pangalawa, charger. Kung hindi man charger, power bank. Bakit? Kasi ngayong cellphone, 24 hours yan. Buhay. Diba? 24 hours gising. Pandalas kayo ng tawag, pandalas kayo ng check ng Facebook. Kaya pagdating ng kalahating araw pa lang, kailangan nyo ng in-charge. Bakit? Ang cellphone nyo, naghihingalo na yung battery. O yan, nakita mo, may dalang wire, di ba? At kahit saan kayo magpunta, basta may nakita kayong saksakan, pupuntahan nyo. Bakit? I-charge yung cellphone. Kaya lang, dito sa simbahan, konti lang yung mga saksakan, di ba? Pero may isang saksakan ng pogi. Dahil pinapanawa na kayo. Konti lang yung mga saksakan. Kaya hindi kayo lahat makapag-charge. Kaya yung iba nagdadala na ng power bank. Kasi nga, ang cellphone, napapagod din. Ang cellphone, kailangan din magpahinga. Naalala ko nung bata pa ako, ang nanay ko, kapag 4 na oras, 5 oras na yung electric fan na bukas, sasabihin niyan sa amin, aba, pagpahingahin nyo naman yung electric fan. Pagod na yan. Di ba? Kung ang mga makina, ang cellphone, ang electric fan, napapagod, kailangan magpahinga, tayo pa kayang mga tao? Di ba? Sino ba dito ang hindi napapagod taas ang kamay? Wala tayo napapagod, di ba? At iba-ibang uri ng pagod na nararanasan natin. May mga pagod na pisikal. Ito yung pagkatapos mo magtrabaho ng isang buong araw, nakakaramdam ka na ng pagod. Kuskus dito, kuskus doon, alalay kay senyora, alalay kay senyor, diba? Hugas dito, hugas doon, laba dito, laba doon, plancha, lahat yan. Nakakapagod. Physically, napapagod tayo at naghahanap tayo ng pahinga. Hindi po ba? Meron din namang mga emotional na pagod. Ano yung mga emotional na pagod? Ito yung nasa isang araw, nasa bahay ka lang, biglang may tatawag sa'yo. Nag-awa yung nanay at tatay mo, nag-awa yung mga kapatid mo, yung kamag-anak ko, kinakamkam yung lupa ninyo. Diba? Emotionally, napapagod ka. Hindi pa kasama doon yung mga kasama nyo sa bahay na talaga namang napaka-toxic na ugali. Diba? Konting kibet galit, konting kibet nakisigaw. Emotionally, napapagod tayo. Tama? At hindi lang yun. Bukod sa physical,
emotional, meron din tayong tinatawag na spiritual na pagod. Anong nangyayari sa atin kapag spiritually pagod tayo? Pakiramdam natin, wala nang saysayang pagpunta sa simbahan. Wala nang saysayang pagpunta sa mga gawain. Tinatamad na tayo. Bakit? Kasi parang wala namang nangyayari sa buhay ko. Parang wala namang ginagawa ang Diyos. Parang hindi niya naman ako naririnig. Papulit-ulit na lang ang mga problemang nararanasan ko. Kaya ang nangyayari sa atin, pagod na ako spiritually. Ayoko nang maniwala. Ayoko nang manampalataya. Kapag tayo ay napapagod, gusto na lang natin sumuko. Pero, hindi pala pagsuko ang paraan para matugunan ang pagod. Ano pala? Ang paglapit kay Kristo. Amen? Amen. Ang paglapit kay Kristo ang sagot para matanggal ang ating mga pagod. Pisikal, emosyonal, o espiritual. Ang iba kasi sa atin, pagpagod, pupunta sa mall. Magpapalamig, dito muna ako. Kaya lang pag-uwi mo, malungkot ka. Bakit? Nakita mo yung gusto mong damit, wala kang pera, hindi mo mabili, na-stress ka pa. Diba? Yung iba sa atin, napapagod ako, mag-cellphone na lang ako buong araw. Eh wala ka nang ibang nakita sa cellphone, kundi yung bangayan ng mga politicians sa Pilipinas. Na-stress ka na naman. Diba? Pagod ka, emotionally. Yung iba, mga kalalakihan, karamihan, ano? Pag napapagod, punta tayo sa inuman. Beer kasi yung isang buting malamig na beer, napakasarap. Lalo na ngayong mainit. Tanggal ang pagod. Eh pag nalasing ka, hindi ka nagising kinabukasan, hindi ka nakarating sa trabaho, walang pera. Yeah? Pag nalasing ka, mag-aaway ka ng kasama mo sa bahay. Hindi ka na nakapahinga, na-stress ka pa, at yung mga kasama mo sa bahay. Hindi ba? Kapag tayo ay napapagod, walang ibang pwedeng gawin kundi ang umapit kay Kristo at dalhin sa Kanya ang lahat ng pagod na pinagdadaanan natin. Kapag pagod na tayo, kapag hirap na tayo, kapag pakiramdam natin, hindi na natin kayang dalhin yung mga pasanin natin sa buhay, yung mga pinagdadaanan natin mabigat. Hindi ang pagsuko ang kasagutan, kundi ang paglapit kay Kristo. We bring to Jesus Christ everything that burdens us. Hey Father, saan naman namin nahanapin si Jesus Christ? Tuwing linggo, sa misa, doon natin hahanapin si Kristo. Doon natin katatagpuin si Kristo. Kaya nga, inilagay natin sa linggo ang misa. Bakit? Para tayo ay may pahinga kasama ang Panginoon. Paano tayo nakakapagpahinga sa misa? Tutulog ako pag nagkukulit si Father. Di ba? Habang nagmimisa, tatakot-takot lang ako, pero tulog na. Di ba? Pahinga. Hindi, pag tayo ay napapagod, hindi ba, sino ba hinahanap natin? Yung taong magpaparamdam sa atin na mahal niya tayo, na hindi niya tayo huhusgahan, na hindi niya tayo iniiwanan. At sa misa, nakakatagpo natin yung taong yun, yung taong mamahalin tayo, yung taong uunawain tayo, yung taong sasabihin sa akin, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Sa misa, naririnig natin ang salita ng Diyos, kinakausap niya tayo. Eh kaya lang, minsan, pag nagre-readings, yung iba, may kausap ding iba. Habang nakikipag-usap sa kanila ang Diyos sa pamamagitan ng mga pagbasa, may mga ka-chat din. Diba? O kung hindi man, may kausap yung katabi. Wala nang ibang ginawa kundi hilahin yung damit ng katabi. Hindi nyo na tuloy narinig yung mga salita ng pag-ibig ng Diyos na ipinararating sa inyo.
Alam niyo mga kapatid, napakasarap pakinggan ng mga pagbasa. Dapat pinapakinggan natin ang mga pagbasa kasi sa pamamagitan ng mga pagbasa ito, ipinararating sa atin ng Diyos ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Kinakausap niya tayo. At kapag tayo ay tumatanggap ng komunyon, hindi lang natin nakikita, nalalasan natin ang pag-ibig na yon, ang pag-ibig na handang mamatay magsakripisyo para sa atin. Isipin niyo yun, yung pag-ibig na handang sabihin sa atin, sige, papasanin ko din yung krus na pinapasal mo. Ang sarap kaya ng pakiramdam na, alam mo, hindi ka nag-iisa sa lahat ng pagod mo. Alam mo, hindi ka nag-iisa sa lahat ng pinagdaraanan mo. Kasi narito pala si Jesus sa misa. Siya pala yung pahinga na hinahanap natin. Sabi ng isang modernong kanta, kapag magulo na ang mundo, ikaw ang payapang hinahanap ko. Diba? Si Kristo ang pahinga, ang kapayapaang hinahanap-hanap natin kapag magulo na ang mundo, kapag ang puso at isipan natin ay punong-puno ng problema, ng lahat ng pasakit. Kapag pagod na tayo, si Kristo ang lalapitan natin sa misa. Siya ang papawi ng lahat ng kapaguran natin. Walang pagod na hindi niya kayang pawiin. Amen? At hindi lang yun. Alam niyo, mga kapatid, ang maganda sa ating Panginoon sa Kristo, kay Lord ay ito, nagpapadala siya ng mga tao para iparamdam sa atin completely yung pagmamahal na yun. Kaya nga nandito ang The Living Tabernacle Community, tama? Kasi tayo dapat ay pahinga ng isa't isa. Kapag tayo ay nagkakatipon-tipon, nare-relax dapat tayo. Hindi yung Sunday na naman, magkikita-kita na naman kami, nai-stress ka naman ako. Diba? Ang community natin ay dapat lugar ng pahinga. Ito ay dapat na lugar kung saan tayo nakakapag-recharge. Kasi nararamdaman natin ang pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pag-ibig ng isa't isa na naririto. Amen? Amen. Dapat ganun. Dapat nahanap sa atin ng ating mga kapatid sa Living Tabernacle Community ang pahinga na kailangan nila na hindi nila mahanap sa mundo. At mga kapatid, pagkatapos ng ating gawain, pagkatapos ng ating misa, tandaan ninyo, yung mga makakasalubong ninyo, pagod din ng mga tao niyan. Huwag na sana tayong dumagdag sa pagod nila. Kapag nakita sana nila tayo sana ay maging pahinga nila. Kapag nakita kayo ng mga anak ninyo, sasabihin nila, nilirelax ako kasi nandito ang mami. Hindi yung nandito na naman ang mami, na-stress na naman. Dito na naman ang mahal ko, makaka-relax na naman ako. Di ba dito na naman ito, Panginoon? Stress na naman ako. Tayo dapat ay pahinga ng isa't isa. Sa isang mundong puno ng dahilan para mapagod tayo, ang bawat isang naririto ay maging katulad sana ni Kristo. Pahinga para sa isa't isa. Pahinga para sa mga isip at puso na papagana. Amen. Amen. Magsitayo tayong lahat at ibayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya sa Diyos sa Makapangyarihan sa lahat. na may Napagawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Yesu Kristo, isa ng Diyos. Pagkakaroon natin lahat. Nagkatawang tao sa Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Ipinapakasakit ng Poncio Pilato. Ipinako sa cross na matay, nilibing. Nangaw sa mga pinaroonan ng mga yumao. Nang ito at araw na buhay na malindi. Umakyat ka sa langit, nalulupulok sa sana ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagpagmulang parito, mas mahupong sa mga buhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Espiritu Santo, sa kanyang Espiritu ng pag-ibig.
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihahayag sa atin ng Panginoong Yesus na mahabagin at maawain ang Diyos Ama. Lumapit tayo sa Kanya at manalangin ng buong pagtitiwala. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagpatuloy nawa ng simbahan sa pamumuno ng Santo Papa ang kanyang paninindigan para sa kapayapaan, katarungan at pag-ibig, lalo na kung saan patuloy ang digmaan, panunupi at haya ng pagtitig sa buhay ng tao at sanlilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sikapin nawa ng mga pinuno ng aming bansa na ipalaganap ang kapayapaan at katarungan sa lipunan at kalingain lahat ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang sambayan ng Kristiyano upang buong sigas itong magpahayag ng mabuting balita. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kapatid naming nakararanas ng paghihirap ay makatamasa ng kapanatagan sa ipinagdiriwang naming Eucharistahiya ngayon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng kapahingahan kay Kristo ang mga inuusig at nagbibigatan, ang mga matatandang may sakit at nalulumbay, mga pamilyang nahahati dulot ng kahirapan at di pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga kahilingan. Hanguin mo kami sa pagkaligalig at di pagkakaunawaan at punuin mo nawa kami ng pananampalataya at katatagan ng loob sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Nananalis na makakasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng Mga kapatid, narito si Jesus ang Kordero ng Diyos. Ito siya nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo ang hinahangagahan sa kanyang banal na ngipin. Upon the prophet receive upon the Savior, and I shall be healed. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magba sa walang hanggan. Amen. Announcements mo. Nagpapasalamat po sa lahat na nagsimba sa hapon ito. Pasalamatan din po natin ang ating masipag na server, Sister Neva. At pasalamatan din po natin ang ating choir, complementi sa ating music ministry. At pasalamatan po natin ang ating pari na maglalakbay na bukas papuntang Pilipinas, si Father Emian. At inihiling po na yung lahat na po ng may birthday ay i-bless ni Father. Para sa month of July. July. June. June pa lang ito po. Batiin po natin ang ating kapatid na Sister Janet. Nag-iisa. Para sa iyong regalong buhay, para sa ating mga kapatid na naririto. Salamat, Panginoon, sa bibigay sa kanila ng buhay, ng mga pamilya, ng mga mahal sa buhay, na mag-aalaga sa kanila at nakakaunawa sa mga pagkakataong sila'y nangihina, sa mga pagkakataong sila'y may pinagdaraanan. Panginoon, inihiling namin na basbasan mo ang mga kapatid namin naririto. Bigyan mo sila ng dahilan upang maging maligaya sa buhay na ito. Bigyan mo sila ng kalakasan, ng malalim na pananampalataya sa iyo. Patuloy mo sila, Panginoon, na basbasan ng mga biyaya upang patuloy silang makapaglingkod sa iyo sa mga magitan ng paglilingkod sa kanilang kapwa. Gayon din, Panginoon, hinihiling namin na ilayo mo sila sa lahat ng pagmamakan, sa lahat ng masama at sa lahat ng karamdaman, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito'y aming sinasamot dinadalangin sa matabi sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kasi dito mo. Happy birthday! Happy birthday. Okay po. Yun na, tomorrow po, yung likewise 8:30. Pakisama po ako sa inyong mga panalangin. 8:30 in the morning po. So, pakisama po ako sa inyong mga panalangin na ako'y makarating ng ligtas at buo sa Pilipinas. Yun lamang po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain niyo yung lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, umayo kayo't laging hanapin ang kapahingahan kay Kristo. Salamat sa Diyos.